Binaril ng pag-ibig, sinampal ng katotohanan. Kahit anong gawin niya, wala na siyang pera. Kailangan lang nating kunin ang Hacienda de la Vega bago siya umalis. Ang mga salitang yon ay tumagos sa manipis na kahoy ng pinto at dumiretso sa kaibuturan ng aking dibdib. Mas malamig pa sa hanging amihan ang tinig ni Rafael, ang lalaking aking sinumpaan ng pag-ibig sa harap ng Panginoon. Hindi ito sigaw ng galit o banta. Ito ay isang kalkuladong pahayag ng pagiging walang puso. Sa bawat salita, tila may tumatagas na lason sa aking mga ugat. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo. Sa aking palad, hawak ko ang ilang pinaghirapang barya. Ang tanging layunin ko ay makabili ng murang gamot upang maibsan ang pananakit ng ulo ni Papa. 10 taon ng pagtitiis at pagmamahal, ng pagtatago sa likod ng malaking bahay na ito, ay humantong lamang sa isang katotohanan. Sa kanilang mga mata, ang halaga ko ay katumbas lamang ng perang hindi ko nahawak. Tila nag-iiba ang hugis ng mundo sa paligid ko. Ang pamilyar na tunog ng orasan sa dingding ay hindi na nakapagbibigay ng aliw. Ngayon, para itong bawat segundong lumipas ay nagpapalapit sa akin sa isang hukay na aking sariling asawa ang naghukay. Ang aking kamay ay unti-unting nanginig at ang mga barya ay nagkalat sa marmol na sahig. Hindi ko maramdaman ang lamig ng sahig o ang bigat ng mga barya. Mas mabigat ang bigat ng katotohanan sa aking lalamunan. Ito ba ang kapalit ng 10 taong pagmamahal ko? Biglang bumukas ang pinto. Si Rafael. Si Rafael, ang aking asawa, ay nakatayo doon. Ngunit hindi na siya ang Rafi na aking minahal. Ang mga mata niya ay walang emosyon, parang salamin na walang kaluluwa. Sa likod niya, nakangiti si Cheska, ang dating karibal ko, ngayon ay hayagang kasintahan niya. Wala ka ng silbi, Marisol, hindi na kita kailangan, anya, at inihagis niya sa akin ang isang sobre. Ang tunog ng papel habang lumilipad sa hangin ay parang kaluskos ng isang dahon na namamatay. Pirmahan mo na yan. Nandyan na ang divorce papers. Nakahanap na ako ng asawa na mas karapat-dapat sa pangalan ng ilustre. Walang luha, walang sigaw, walang boses na lumabas sa akin. Ang sakit ay napakalaki para maging ingay. Ang tanging nagawa ko ay tumingin sa kanyang mga mata. Naghahanap ng kahit isang piraso ng alaala ng pag-ibig. Wala. Ang tanging nakita ko ay ang pag-ihip ng hangin sa mga pader na ginto. Pader na bigla kong napagtantong kinalalagyan ng aking bilangguan. Simula ngayon, doon ka na sa bodega sa likod. Dagdag pa niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa naman namin tuluyang pinapaalis. Para ka pa rin kasambahay dito, pero wala kang bayad. Kasi wala ka namang silbi. Pumasok ako sa maliit at madilim na bodega. Amoy alikabok, amoy kahapon. Ngunit doon ko biglang naramdaman ang isang kakaibang kirot sa aking tiyan. Isang iglap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ako ay nagdadalang tao. Sa kabila ng lahat, may buhay na tumitibok sa aking sinapupunan. Ito ang himala, ang aking tanging pag-asa. Sa kabila ng takot, nilapitan ko si Doña Imelda, ang aking biyenan. Nakita ko sa mga mata niya ang panalo, ang pagmamalaki. Hindi ko na ininda ang kanyang pagngiti. Tita Imelda, ang boses ko ay halos bulong na. May dinadala ako. Ang ngiti ni Doña Imelda ay kumalat. Ngunit ito ay isang nangiti na walang init, walang ina. Talaga? Pero wala namang silbi ang anak na yan, Marisol. Hindi namin kailangan ng anak ng taong walang pera at walang dangal. Sayang lang. Inabot niya sa akin ang isang tableta. Eto, inumin mo. Bitamina yan. Para mas lumakas ka. Ang boses niya ay malambot. Ngunit ang mga mata niya ay tila yelo. Uminom ako ng tableta. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa pagkalito. Pagkatapos ng ilang sandali, ang sakit sa aking tiyan ay dumating. Mas matindi at mas mapaminsala kaysa sa anumang sakit na naranasan ko. Napaupo ako sa sahig, umiiyak, hindi dahil sa sakit ng katawan,
kundi dahil sa pagwasak ng kaluluwa. Hindi namin kailangan ng anak ng taong walang silbi. Sayang lang. Ang huling salita ni Doña Imelda bago siya lumabas, nag-iwan sa akin sa kumukulong sakit. Ang aking mundo ay naging abo, ngunit may isang anino na lumapit. Si Aling Nena, ang matapat na kasambahay ng mga De La Vega. Anak, huwag kang bibitaw. Anya, at mabilis siyang tumawag ng tulong sa isang tao. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at walang ingay. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa isang silid ako ng ospital. Ang puting kumot ay parang isang lambong na nagbabalot sa akin ng kalungkutan. Isang doktor ang lumapit. Ang kanyang boses ay malungkot ngunit formal. Pasensya na, Sol. Nawala ang bata. Nawala. Ang tanging liwanag na inaasahan ko ay nawala. Ang sakit ng pagkawala ay mas matindi kaysa sa lahat ng pagtataksil na dinanas ko. Noon ko napagtanto na ang mga taong ito ay hindi lamang nagtataksil sa akin. Pinatay nila ang aking kinabukasan. Ang lahat ng pagmamahal ay naging puot. Ang lahat ng tiwala ay naging abo. Sa labas ng silid, may dalawang anino na nag-usap. Si Don Teodoro at si Leandro ang aking abogado. Ang kanilang mga salita ay tila hangin sa aking tainga. Ngunit may isang bahagi na tumimo. Kailangan niya ng apoy, Leandro. Kung alam niyang buhay ang bata, hindi siya lalaban. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon? Hindi ko na inisip. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagnanais na gumanti. Bumangon ako mula sa kama. Kahit masakit ang aking katawan, bumalik ako sa bahay, sa bodega. Tumingin ako sa salamin. Ang mga mata ko ay hindi naluhaan. Ang mga mata ko ay matigas at walang awa. Isang bagong Marisol ang ipinanganak mula sa bangkay ng dating Sol. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi na. Tapos na ang pagtatanong. Tumingin ako sa pinto, ang pinto na naghihiwalay sa akin sa aking mga kaaway. Handa na ako. Simulan na natin, Rafael. Ang bodega ay malaki, ngunit mas malaki ang kalungkutan na pumuno sa bawat sulok nito. Amoy luma, amoy alikabok, amoy kahapong ayaw ng lisanin. Sa labas ng pinto, tila nakikita ko ang mga anino ni Rafi at Cheska na nagtatawanan. Ang bawat halakhak ay parang matalim na pako na tumutusok sa aking dibdib. Wala na akong karapatan na magreklamo. Tinanggap ko na ang papel na aking ginagampanan. Isang kasambahay na walang sweldo. Isang multo sa sarili kong bahay. Araw-araw, pinalinis nila sa akin ang bahay. Ang sahig na marmol. Ang mga salamin na nakita ko noong ako'y masaya pa. Ang mga kasangkapan na pinili namin ni Rafi noong kami naglalaro pa ng pagmamahalan. Ang bawat pahid ng basahan ay hindi lamang paglilinis ng dumi. Ito ay paglilinis sa alaala ng isang pag-ibig na walang halaga. Isang umaga, habang naglalaba ako sa labas, dumating si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanunukso, ang kanyang ngiti ay matalim na parang labaha. Nilapitan niya ako. At ang kanyang boses ay tila isang ahas na umaaligid. Heto ka, naglalaba. Sa totoo lang, Sol, mas bagay ka sa trabahong ito. Dito ka nakabilang. Buti nga sa'yo. Dapat noon ka pa namin pinaalis. Hindi ka bagay sa pangalan na De La Vega. Hindi mo ba nakikita? Ang mga kamay mo ay gasgas na. Parang hindi kamay ng isang donya. Inabot ko ang aking kamay. Tama siya. Ang aking palad ay magaspang, puno ng sugat at galos mula sa paglalaba at paglilinis. Ngunit sa halip na sakit, may naramdaman akong apoy. Ang bawat sugat ay hindi mantsa ng kahihiyan, kundi medalyang nagpapatunay na kaya kong magtiis. Sa aking isip, sinagot ko siya. Ang paglilinis na ito, ang maglilinis din sa inyong lahat. Ito ang aking golden moment, ang aking panloob na pangako. Habang ako ay nakayuko, nagtatrabaho,
Nakita ko ang aking refleksyon sa salamin ng tubig. Mayroong isang bagay na matigas, malamig, at hindi maabot sa aking mga mata. Hindi na ako ang Marisol na madaling mawasak. Bandang hapon, nakatanggap ako ng lihim na mensahe mula kay Aling Nena. Isang regalo ang naghihintay sa akin sa lumang gate sa likod ng bahay. Doon ko nakita si Leandro, ang aking tapat na abogado, na nakatayo sa tabi ng kotse. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Sol, kumusta ka?" tanong niya, at ang boses niya ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking kaluluwa. "Okay lang, Leandro. Masakit, pero hindi ako susuko," sagot ko. Pinasadahan ko ng tingin ang paligid bago sumakay sa sasakyan. Doon, inilahad niya sa akin ang buong plano. Gusto nila ang Hacienda Sol. Akala nila, iyon ang tanging natitira mong ari-arian. Pero ang mga De La Vega ay mas matalino kaysa sa akala nila. Ang lahat ng ating kayamanan ay nasa isang irrevocable trust. Hindi nila kailanman maaabot. Paliwanag ni Leandro. Ngumiti ako. Ang aking ama. Ang matandang Soro na nagturo sa akin ng lahat tungkol sa pagmamahal at pakikipaglaban. Pero Sol, kailangan mong panatilihin ang fasad. Ang sakit na yon, ang pagkawala ng bata. Gamitin mo yon. Hayaan mong isipin nila na ikaw ay durog na durog, sabi ni Leandro, at huminga siya ng malalim. Tandaan mo, ang aking katapatan ay hindi lamang dahil sa iyo, kundi dahil sa utang na loob ko sa iyong ama. Tinulungan niya ako nang wala akong wala. Hindi ko papayagang masira ang kanyang pangalan at diwa. Ang utang na loob, ang bigat ng pananagutan, ang koneksyon ng pamilya. Iyon ang pundasyon ng aming kultura at iyon ang simula ng aming laban. Leandro, sabi ko, gusto kong maging mapang-akit ang aking pag-alis. Ibibigay ko sa kanila ang hasyenda. Pero gusto kong isipin nila na ako ay bobo, na ako ay nagbibigay ng lahat dahil sa kawalang pag-asa. Nang makabalik ako sa bodega, naghihintay na si Rafi. May dala siyang papel. "Pirmahan mo na to, Sol. Preliminary agreement lang yan. Tulungan mo lang ako para makatulong ako kay Don Teodoro. Sa huli, ako pa rin ang nagligtas sa'yo." Ang kanyang mga salita ay parang honey. Ngunit ang tingin niya ay puro kasakiman. Nilapitan ko siya. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-arte. Nagkunwari akong umiiyak, lumuhod, at hinawakan ang kanyang kamay. "Salamat, mahal," bulong ko. "Mahal na mahal kita. Sana maging masaya ka." Pinirmahan ko ang papel. Ang aking kamay ay nanginginig, hindi sa pananakit, kundi sa galak. Ito ang unang hakbang. Ang aking kamay ay nanginginig, hindi sa pananakit, kundi sa galak. Ito ang unang hakbang. Naramdaman ko ang pag-akbay ni Rafi sa akin. Ang kanyang yakap ay isang bitag, ngunit nagkunwari akong sumuko. Ngunit sa aking isip, siya ay hindi na asawa ko, kundi isang manika na inilalagay ko sa pwesto. Mabuti naman, mahal. Sa huli, ako pa rin ang nagligtas sa'yo. Hindi mo ako iniligtas, Rafael. Naghukay ka lang ng sarili mong libingan. Pagkatapos ng pirmahan, Rafi ay kaagad na umalis, nakangiti, at nagpadala ng mensahe kay Cheska. Ang kanyang pagkilos ay parang isang bata na nakakita ng bagong laruan. Iniwan niya akong nag-iisa sa gitna ng silid. Sa sandaling iyon, alam kong ang digmaan ay nagsimula. Ang bawat papel na pinirmahan ko ay hindi isang pagsuko, kundi isang matibay na kasunduan sa aking sarili na kailanman ay hindi na ako magiging mahina. Sa likod ng malamig na pader ng kulungan, nakita ko si Papa. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang mga mata niya ay nagningning pa rin sa katalinuhan. Ang bawat pagdalaw ay hindi pagdadamdam, kundi isang pulong ng mga general na nagpaplano ng giyera. Wala kang dapat ipag-alala, Sol. Ang mga pader na ito ay mas malambot pa sa mga pader ng puso ni Rafael. Anya,
at ang kanyang tinig ay may halong pag-ibig at pag-uyam. Ang hasyenda, anak. Tandaan mo, hindi lang yan lupa. Ang kaluluwa ng iyong ina ay nakabaon diyan. At iyan ang susi sa lahat ng ito. Ibigay mo sa kanila. Ibigay mo ng buong puso para maniwala sila. Ang Hacienda de la Vega, ang lugar kung saan ako lumaki, kung saan ako unang natutong umibig, at kung saan inilibing ang aking pinakamamahal na ina. Ang pagnanais ni Rafi na kunin ito ay hindi lamang kasakiman. Ito ay pagtatangkang sirain ang huling piraso ng aking pagkatao. Samantala, sa loob ng aking dating tahanan, ang tensyon ay nagsimulang tumindi. Si Cheska, nag-aalala na baka siya ay iwanan ni Rafi. Pagkatapos nilang makuha ang pera, ay nagsimulang magbigay ng presyon. Nakita ko silang nag-uusap sa hardin. Ang boses ni Cheska ay tila isang matalim na sibat. Hindi ka pa nagtatapos, Rafi. Kailangan mo pa ng mas marami. Baka magbago pa ang isip ng lola mo, ha? Kumilos ka na. Ang kasakiman ay hindi lamang isang karamdaman. Ito ay isang nilalang na lumalaki at kumakain ng sarili nitong Panginoon. Nakikita ko ang takot sa mga mata ni Rafi. Takot na mabigo. Takot na mawala ang lahat. Nang mag-isa na si Rafi sa opisina, nagpasya akong magbigay ng isa pang bait sa kanya. Hindi ko sinasadya. Bulong ko sa sarili habang hindi sinasadya kong inilagay ang isang tumpok ng mga papel na naglalaman ng mga maling detalye tungkol sa mga utang ng hasyenda. Ang mga dokumento ay mukhang legal at nakakapagdulot ng pagkabalisa. Nang makita ni Rafi ang mga papel, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Kinuha niya ang mga ito at sinuri. Kung gaano kakatiwala sa sarili mo, ganoon ka katanga, Rafael. Tingnan mo, Cheska, anya, na nakalimutan na ang aking presensya. Maraming utang ang hasyenda. Buti na lang. At nakuha natin ito. Mas madali na tayong makakapaglinis. Akala ko ba matalino siya? Tignan mo, Sol. Ang tanga mo talaga. Sa loob ko, ngumiti ako. Ang pag-uyam niya ay parang musika sa aking tainga. Ang bawat pangiinsulto ay nagpapalakas ng aking pagganap. Isang hapon, habang naglilinis ako sa sala, dumating si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay balisa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng mensahe ng pag-ibig. Habang iniaabot niya ang basahan, lihim niyang ibinigay sa akin ang isang lumang kwintas. Ito ay hindi lamang kwintas, ito ay ang kwintas ng aking ina. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Sa aking silid, hinawakan ko ang kwintas. Ang lamig ng ginto ay hindi mapapantayan ng init ng luha na dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi ko nakalimutan ang anak natin, baby. Hinding-hindi. Ang kwintas ay parang isang anchor na nagpapaalala sa akin ng aking totoong layunin. Hindi lamang maghiganti, kundi magbigay ng hustisya para sa buhay na kanilang inagaw. Habang naghahanda ako para sa huling pirmahan, napansin ni Doña Imelda ang aking kakaibang katahimikan. Hindi na ako umiiyak. Hindi na ako nagrereklamo. Bakit katahimik, Marisol? Ang kanyang tanong ay tila isang patibong. Masaya ka ba na mawawalan na kami ng utang o natatakot ka? Natatakot po, sagot ko. Ngunit ang boses ko ay matigas. Pero mas takot ako na mabigo si Papa. Kaya po, tita, gagawin ko na ang lahat para matapos na ang lahat ng ito. Ang sagot ko ay hindi nagpapakita ng takot, ngunit ng kalmado. Si Doña Imelda ay kumunot ang noo. Ang kanyang pagdududa ay parang isang maliit na uod na gumagapang sa kanyang isip. Ngunit huli na. Dumating si Rafi. Ang kanyang mukha ay nagningning sa pag-asa. Huwag na nating ipagpaliban, Sol. Kailangan na ng legal papers. Kunin na natin ang lahat at maging masaya na tayo. Inilahad niya sa akin ang huling kontrata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kagalakan. Kinuha ko ang ballpen. Sa isang segundo, parang huminto ang mundo. Tiningnan ko ang bawat linya, bawat salita. Ito ang katapusan ng aking pagiging Marisol na biktima.
Nang matapos ko ang pagpirma, sinigurado ko na nakita niya ang aking pagtingin. Ang aking mata ay naglalaman ng isang pangako na hindi niya naintindihan. Sana maging masaya kayo sa pera ng tatay ko, Rafael. Sana maging masaya ka sa bawat kagat ng kinakain mo. Ang aking tingin ay nagdulot ng lamig sa likod ni Rafi. Nag-atubili siya. Ngunit mabilis siyang lumingon, inabot ang kontrata at tumawag kay Cheska. Tapos na! Ating-atin na ang hasyenda. Maghanda ka na. Ang aking pagbabalik sa bodega ay hindi pag-urong. Ito ay paghahanda sa digmaan. Ang init ng araw ay hindi tumatagos sa mga dingding na gawa sa kahoy na halos mabulok na. Ngunit ang lamig ng aking determinasyon ay nagpainit sa aking kalooban. Ang buhay sa bodega ay isang matinding pagsubok sa aking katinuan. Ang mga insekto ay tila nagdidiwang sa aking pagdurusa at ang bawat gabi ay isang mahabang panalangin na hindi ko maipahayag. Nasa isip ko ang mga salita ni Rafi. Ang tanga mo talaga, Sol. Sa mga araw na sumunod sa pagpirma, ipinakita ko ang pinakamasahol na bersyon ng aking sarili. Tumugon ako sa mga utos ng may pag-aatubili na para bang ang bawat kilos ay nagpapabigat sa aking balikat na walang dala. Ito ang perpektong acting. Hindi ako nagpapakita ng matinding galit kundi ng pagod. Ang pagod ng isang taong walang pag-asa. Isang gabi, habang inihahain ko ang hapunan, isang simpleng isda at kanin na ako mismo ang bumili gamit ang aking maliit na ipon. Nakita ko si Rafi na masiglang nakikipag-usap kay Cheska. Ang kanilang tawanan ay gumagalaw sa espasyo, isang banta sa aking dating buhay. "Oh, nandyan ka pa pala," sabi ni Rafi nang hindi man lang tumitingin. Hindi na ito pang iinsulto, kundi isang paalala na pinapayagan pa siyang huminga sa loob ng kanyang tahanan. Si Cheska naman, mas mayabang kaysa dati, ay nagkomento. "Hindi ba dapat nandyan ka na sa apartment mo, Sol? Sayang ang kuryente namin sa pagpapatuloy sa iyo dito." Pinatong ko ang plato sa mesa. Iniiwasan kong makita ang aking mga kamay na bahagyang nanginginig. Ilang buwan na, mula nang mawala ang bata. Ilang buwan na ako nagtitiis, ngunit ang panghihina ay hindi mula sa pagdadalamhati. Ito ay galing sa paghahanda. "Naiintindihan ko, Cheska," sagot ko sa Taglish na may halong lambing ng pagpapakumbaba. Naiintindihan ko na dapat ay wala na ako rito, pero kailangan ko pa pong mag-ipon ng kaunti para sa aking ama. Alam niyo naman po ang sitwasyon niya. Ang aking pagbanggit kay Don Teodoro ay parang isang pader na hindi nila kayang sirain. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Si Rafi ay nag-aatubili. Ang utang na loob na itinanim ng kanyang biyenan ay hindi pa tuluyang nabubura ng kanyang kasakiman. "Sige na, Sol. Dali na. Kumain ka na dyan sa sulok. Huwag mo kaming abalahin," sabi ni Rafi. Ang kanyang tono ay may bahid ng pagdududa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang ako ay papalabas, ang lumang kwintas na ibinigay sa akin ni Aling Nena ay humawak sa gilid ng mesa. Bahagya itong humila sa akin pabalik. Hindi ito malakas na hila, kundi isang banayad na paalala. Sa sandaling iyon, ang aking tingin ay nagtama kay Rafi. Hindi ko sinasadya. Nakita niya ang isang kakaibang ningning sa aking mga mata. Hindi ito galit, hindi ito takot. Ito ay isang malamig, matigas na pagkilala. Parang isang salamin na biglang nagpakita ng isang estranghero. "Ano ang tinitingin-tingin mo?" Tanong ni Rafi, ang kanyang tinig ay mas matalim na. "May problema ka ba?" "Wala, Rafi. Walang-wala," sagot ko. At agad akong yumuko. Ipinagpatuloy ang aking pag-alis. Nang makarating ako sa bodega, hindi ako nagpahinga. Sa halip, kinuha ko ang mga papel na hinala na ibinigay ko kay Leandro noong nakaraang linggo. Tiningnan ko ang mga pirma at selyo. Ang bawat detalye ay perpekto.
Ngunit sa ibaba ng isang dokumento, may nakita akong isang mantsa ng tinta na hindi ko sinasadya. Ito ay isang maliit na marka, hindi gaanong halata. Dito na nagsimula ang aking tunay na alalahanin. Ang maliit na markang ito ay hindi ko ginawa. Nakita ba ito ni Rafi? Kung oo, baka napagtanto na niya na ang aking pagiging mahina ay isang pagganap lamang. Ito ba ay isang pagkakamali sa aking plano o ito ba ay isang pahiwatig mula sa itaas? Isang pahiwatig na si Leandro, ang aking pinagkakatiwalaan, ay naglalagay din ng sarili niyang mga lihim sa laro. Tumitig ako sa maliit na mantsa ng tinta. Ito ay maaaring ang aking kaligtasan o ang simula ng aking pagbagsak bago pa man ang huling laban. Ang mantsa ng tinta sa legal na dokumento ay isang matalim na paalala. Ang aking kapalaran ay hindi lamang nasa kamay ko. Ito ay nakasalalay sa tiwala na aking ibinigay sa iba. Sa bawat paghinga ko sa bodega, pinipilit kong kalimutan ang sakit ng aking pagkawala dahil ang pagluluksa ay magpapabagal sa akin. Ngunit ang pagmamahal para sa aking nawalang anak ay hindi kailanman mabubura. Ito ay nagiging gasolina para sa aking paghihiganti. Sa kabila ng pag-iingat ko, alam kong mayroong isang tao na nakakakita sa aking tunay na kalagayan, si Aling Nena. Ang matandang tagapag-alaga ng aming tahanan ay hindi lamang isang empleyado. Siya ang tanging buhay na alaala ng pagmamahal na walang kondisyon sa bahay na ito. Isang hapon, habang ako ay naglalakad patungo sa pamilihan, lulan ng isang lumang tricycle, nakasalubong ko si Aling Nena. Hindi siya nagtanong o nagbigay ng kahit anong puna tungkol sa aking kasuotan o sa aking kalagayan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malalim na pangunawa. Nang makaupo ako sa aking malamig at simpleng higaan sa bodega, nakita ko ang isang munting kahon sa tabi ng aking unan. Wala itong anumang marka, ngunit alam kong galing ito sa kanya. Pagbukas ko, hindi ito alahas o pera. Ito ay isang maliit na plato ng champorado, matamis na lugaw na tsokolate. Ang paborito kong merienda noong ako ay bata pa. Ang amoy ng malapot na tsokolate at malagkit na kanin ay tumagos sa hangin ng bodega. Ito ay isang napakalakas na pag-atake sa aking mga pandama. Hindi ako nakatikim ng ganoong init at tamis mula nang mawala ang aking anak. Dito dumating ang golden moment. Tahimik kong sinandalan ang aking ulo sa dingding. Ang luha ay dumaloy, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa purong awa. Ang pagmamahal na ito, na hindi ko nakuha sa aking asawa, ay ibinibigay sa akin ng isang utusan. Sa pagsubo ko ng unang kutsara, ang tamis ay nagdala ng isang matinding pangungulila. Ito ang gusto ko, ang simpleng pag-aalaga. Hindi ang ginto ni Rafael, na puno ang aking bibig, at ang aking lalamunan ay tila nagdikit. Naramdaman ko ang sakit ng pagpigil sa pag-iyak ng malakas, sapagkat ayaw kong malaman ni Rafi na mayroon pa akong lakas para maramdaman ang ganitong uri ng haplos. Aling Nena, ang aking boses ay halos hindi marinig. Bakit mo ito ginawa? Lumapit siya at marahang hinaplos ang aking buhok, isang kilos na matagal ko nang hindi nararamdaman. Dahil alam kong sa kabila ng lahat ng kasamaan na inihagis nila sa iyo anak, ang puso mo ay hindi pa rin nababali. Ang pagmamahal na yan, iyan ang hindi nila kayang kunin. Huwag kang mag-alala sa kanila. Mag-alala ka sa kung anong susunod na hakbang mo. Ang kanyang simpleng pagpapakita ng pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Ito ay hindi romansa. Ito ay ang matibay na pundasyon ng isang pamilyang Pilipino. Ang pangangalaga sa isa't isa kapag ang lahat ay nagtalikuran. Noong gabing iyon, habang naglalakad ako pabalik sa bahay upang isagawa ang aking pagpapanggap na paghahanap ng tulong, napansin ko ang isang kotse na nakaparada sa kanto. Nakasilip si Cheska sa bintana. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagdududa at galit. Alam niyang may mali.
Pumasok ako sa bahay at tuwing dumadaan ako sa harap nila, nagpapakita ako ng isang pagod na pagyuko. Magaling ka pa rin umarte, Sol, puna ni Rafi. Pero huling hirit mo na yan. Sa susunod na linggo, wala ka nang matitirahan. Tumango lamang ako. Walang kibo. Naglakad ako patungo sa mga pinto ng sala kung saan nag-uusap sila ni Cheska. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Nagdadala sa akin patungo sa kanila. May gusto lang akong itanong, Rafi. Mahinang sabi ko. Huwag ninyo akong sisihin kung mababaliw kayo sa mga isyu sa lupa. Nag-iingat lang ako para kay Papa. Kayo naman, nagpapakasaya na agad. Hindi ba kayo natatakot sa posibleng investigasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno? Biglang nanigas si Rafi. Ang mga mata niya ay kumislap sa takot, hindi sa galit. Si Cheska ay tumahimik at tumingin kay Rafi, tila nagtatanong kung tama ba ang kanilang pinaplano. Ang aking tanong ay hindi tungkol sa aking pag-aari. Ito ay direktang tama sa kanilang mga kriminal na gawain. Wala kang alam, Sol. Manahimik ka! Sigaw ni Rafi, at ang kanyang kamay ay tila humanda na humampas. Ngunit bago pa man niya ito magawa, tumalikod ako at naglakad papalayo. Ang aking puso ay hindi nagdududa. Ito ay naglalaro. Matapos ang aking maliit na pagsubok sa kanila, naramdaman kong dapat kong ituloy ang pagpapanggap. Ang pagiging kalmado ay mas nakakagambala sa kanila kaysa sa pagiging galit. Ngunit ang kapahingahan ay panandalian lamang. Alam kong ang pagiging masyadong kalmado ay magdudulot ng mas matinding pag-usisa mula sa kanila. Nagpasya si Doña Imelda na hindi na siya makapaghintay pa. Kinailangan niyang tiyakin na wala ng anumang anino ng dating Marisol ang maiiwan sa bahay bago sila magdiwang sa hasyenda. Hindi ko na matiis ang presensya mo dito, Sol. Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa inis. Ang kanyang boses ay tila nagiging matalas na tinik sa katahimikan ng umaga. Gusto ko na umalis ka na. Hindi mo na kailangan mag-ipon pa. Wala ka ng karapatan sa anuman dito. Lumayas ka. Iyan na ang huling araw mo sa ilalim ng bubong na ito. Ang tanging nagawa ko ay tumitig sa kanya. Ang aking mga mata ay walang emosyon. Hindi ako lumaban. Hindi ako nagmakaawa. Ngunit sa aking kalooban, ang kanyang utos ay isang hudyat na kailangan ko nang mag-ingat ng higit pa sa dati. Nang ako ay papalabas na ng sala, naglalakad ng may pag-iingat, sinubukan kong balansihin ang aking mga paa. Sa hagdanan, iniiwasan ang anumang ingay na maaaring magpahiwatig ng aking tunay na lakas. Ngunit sa aking likuran, naroon si Doña Imelda, nag-aabang. Huwag kang mag-alala, tita. Sabi ko nang hindi lumilingon. Ang aking tinig ay mahina, ngunit malinaw, tila isang bulong na dinadala ng hangin. Hindi mo ako mapapatay, at lalong hindi mo ako mapipigilang mabuhay sa labas ng bahay na ito. Narinig ko ang paghinga ni Doña Imelda na nagbago. Ang boses ko ay hindi dapat ganoon kasigurado. Ang kanyang kamay ay mabilis na humaba upang itulak ako. Ang aking katawan ay bahagyang natumba. Ang aking mga kamay ay mabilis na kumapit sa matigas na kahoy ng railing. Ang aking puso ay hindi tumakbo ng mabilis dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kuryente ng galit na tumagos sa aking sistema. Wala ka ng karapatan na magbigay ng sermon sa akin, sigaw ni Imelda. Sa sandaling iyon, ang aking isip ay nag-flashback sa ospital, ang lamig ng karayom, ang sakit ng pagkawala. Ito ang sandali na kailangan kong maging pinakamahinahon. Wala akong sinabi, tita. Sagot ko, nagpapakumbaba ulit. Nagtatakda lang ako ng distansya. Hindi ko gustong maging pabigat. Huwag po kayong mag-alala. At tinalikuran ko siya. Nang makarating ako sa bodega, ang aking buong katawan ay nanginginig. Ito ay hindi sa takot sa posibleng pagtulak. Ito ay ang galit na kailangan kong pigilan. Hinawakan ko ang kwintas ng aking ina.
Ang bawat hibla ng metal ay nagpapaalala sa akin na ang aking buhay ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa alaala ng aking anak at para sa hustisya ng aking ama. Kinaumagahan, isang mensahe ang dumating mula kay Leandro. Isang maikling salita lamang. Malapit na ang araw. Ang aking paghahanap ng tulong ay hindi pa nagtatapos. Kailangan kong bumalik sa kanila sa isang pagtatangka na magpanggap, na naghahanap ng patawad mula kay Rafi, kahit na ang aking kaluluwa ay naghahanap lamang ng kanyang pagbagsak. Tumawag ako sa bahay, nagpanggap na umiiyak at nagmamakaawa. Nang sagutin ito ni Rafi, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. Ano na naman, Sol? Wala na akong oras para sa drama mo. Rafi, mahal ko. Ang boses ko ay basag, ngunit may kakaibang kalinawan. Gusto ko lang makita ka, kahit sandali lang. Alam kong marami akong pagkukulang. Patawarin mo ako. Handa na akong pumirma sa lahat ng kailangan mo. May bahagyang pagdududa sa kanyang tinig. Talaga? O nagpaplano ka na naman? Hindi. Napagod na ako, Rafi. Wala na akong lalabanan. Isang kasinungalingan na binalot sa katotohanan ng aking pagpapanggap. Sige, bukas, sa opisina ko. At huwag kang magkamali ng isusuot. Kailangan mong magmukhang mas mahina kaysa sa dati. Dumating ang umaga ng paglaya ni Sol, o ang araw na sa wakas ay ibibigay niya ang kanyang kalayaan sa kanila bilang bahagi ng kanyang matinding plano. Ang bodega ay nanatiling malamig, ngunit ang aking panloob na init ay sapat na upang palakasin ang aking kalooban. Wala akong almusal, sapagkat ang aking tiyan ay puno ng kaba at pagnanais na magtagumpay. Ang isinuot ko ay ang pinakamahirap na kasuotan na aking pinili. Isang lumang, maputlang damit na tila luma na sa akin. Ngunit tama ang mensahe para kina Rafi at Cheska. Ang damit ng isang babaeng ganap ng sumuko. Wala akong inireklamo, walang pakiusap. Naglakad ako palabas ng bodega at tumungo sa direksyon ng opisina. Ang bahay ay tila mas maliwanag ngayon kaysa dati. Ang mga kandelyo na may matatamis na amoy na kanilang sinisindihan sa araw ay tila nagdiriwang ng aking pagbagsak. Sinalubong ako ni Cheska sa bukana ng opisina. Sol, maganda ang pagganap mo. Wika niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamataas na tila tinikman ang tagumpay. Sana maging masaya ka sa maliit na halaga na ibibigay namin sa'yo para sa iyong ama. Hindi ka naman kasi sanay sa marangya. Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako kay Rafi na nakaupo sa likod ng napakalaking mesa ng ama ko. Ang posisyon na yon ay dapat ay akin, ngunit ngayon ay okupado ng isang estranghero. Rafi. Ang boses ko ay halos hindi na boses, tila isang nabasag na plorera. Nasaan ang mga papeles? Gusto ko nang matapos ito. Ayoko nang makita ang mukha mo. Ayoko nang maalala ang lahat. Si Rafi, na naniniwalang siya ang may hawak ng lahat, ay ngumiti. Heto na, ang Hacienda de la Vega, ang pinakamahalagang mana mo. Sa isang pirma lang, iyon na ulit ang pangalan mo, kahit wala ka ng pera. Pero tandaan mo, Sol, ang lahat ng utang na naiwan sa pangalan mo ay sayo pa rin. Walang tulong ang pamilya ko sayo. Ang tindi ng kanyang kasakiman ay hindi na kailangang pagandahin pa. Ito ay lantad, diretso, at walang pag-aalinlangan. Inabot niya sa akin ang makapal na bundle ng mga legal na dokumento. Ang bawat pahina ay tila may tinik na humahawak sa aking mga daliri. Tiningnan ko ang bawat selyo, bawat pangalan. Ang lahat ay naroon. Ang kontrata ng paglisan, ang waiver, at ang pinakaimportante, ang transfer of rights para sa hacienda. Nagsimula akong magbasa, hindi para alamin ang nakasulat, kundi para bigyan ng oras ang aking sarili. Ang bawat pangungusap na binabasa ko ay isang pagpapalaos sa mga alaala ng aking ina na nakalibing sa lupang iyon. Bakit ang dami? Tanong ko.
Pinipilit na hindi magmukhang nag-iisip. Mga legal na proseso, Sol. Hindi mo na kailangang intindihin. Ang importante, pumirma ka na at makakaalis ka na. Sagot ni Rafi, medyo iritado na. Lumapit si Cheska at inilabas ang isang maliit na lalagyan na may matatamis na candy. Isang bagay na paborito ng mga bata. Inialok niya ito sa akin. Para sa iyong ama, Sol, baka sakaling magkaroon pa siya ng kasiyahan sa kulungan. Ang kilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang paglalaro sa aking pagmamahal sa aking ama at ang pagkutya sa aking pagkawala. Doon, sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ko ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kinuha ko ang candy. Sa halip na ilagay sa bulsa, inilagay ko ito sa aking bibig at nagsimulang nangumuya ng dahan-dahan. Tinitingnan si Cheska ng direkta. Ang aking mga mata ay matigas, ngunit ang aking bibig ay tila nagpapakita ng isang napipilitang ngiti. Salamat sa pag-aalala, Cheska. Ang boses ko ay mahina, ngunit may bigat. Alam mo, ang mga bagay na matatamis ay madalas na nagtatago ng pinakamasamang lasa. Alam mo ba yon? Nawala ang nangiti sa labi ni Rafi. Tila may isang bagay na nag-click sa kanyang isipan. Isang maliit na bahagi ng puzzle na hindi niya makita. Kinuha ko ang ballpen at ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Sige na, Rafi, handa na ako. Lumapit ako sa mesa at sa gitna ng aking nakakapagpabagabag na pagpapanggap, isinulat ko ang aking pangalan. Sa bawat pahina, ginawa ko ito ng walang pag-aatubili. Tila inililipat ko ang isang basahan, hindi ang aking minanahang lupain. Pagkatapos kong pumirma sa huling pahina, hinawakan ko ang mga papel at inabot kay Rafi. Ngunit sa halip na ibigay ito sa kanya, itinapon ko ito sa gitna ng mesa. Ito na, Rafael. Lahat ay sayo na. Sana maging masaya ka sa perang nakuha mo mula sa aking ama. Ngunit may huling salita. Humarap ako kay Rafi at sa isang iglap, ang maskara ng pagdurusa ay natanggal. Ang aking tinig ay lumakas, nagiging isang manifesto ng aking pagkabuhay. Ngunit sa lahat ng ito, may isang bagay kang hindi nakuha, Rafael. Ang hacienda ay nasa iyong pangalan, oo. Ngunit ang mga papeles na pinirmahan mo, ang mga papeles na nagpapahintulot sa iyo na kunin ang lupa para sa iyong bagong proyekto, ang mga yon ay nakatago sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Nanlaki ang mga mata ni Rafi. Si Cheska ay natigilan. Ang laro ay nagsimula pa lang. Bulong ko at pagkatapos ay tumalikod. Matapos kong talikuran sila sa opisina, ang aking paglalakad pabalik sa bodega ay tila isang martsa patungo sa aking trono. Ang bawat hakbang ay may bigat, hindi ng pagdurusa, kundi ng kapangyarihan na hindi pa ganap na naisa sa katuparan. Ngunit alam kong ang aking mga salita ay nakatanim na sa isip ni na Rafi at Cheska. Nang makarating ako sa bodega, hindi ko na kinailangang magpanggap na umiiyak o naghihina. Kinuha ko ang kwintas ng aking ina, hinawakan ito ng mahigpit at pumikit. Ang lamig ng metal ay nagbigay sa akin ng lakas upang itulak ang alaala ng aking anak sa isang ligtas na sulok ng aking isip para sa susunod na hakbang. Hindi nagtagal, ang payapang katahimikan ng aking paghahanda ay nabasag ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang lumang telepono na tanging si Aling Nena lang ang nakakaalam ng numero. Isang tawag. Ang numero ay hindi nakarehistro, ngunit alam kong si Leandro iyon. Sol, ang boses niya ay seryoso, walang anumang paglalaro. Ito ang boses na nagbibigay ng direksyon. Ang lahat ay handa na. Ang mga dokumento sa trust ay matibay. Tanging ang hacienda na lang ang kailangan nating i-secure sa araw na yon. Ang mga ebidensya laban sa kanila ay nasa akin na. Ngunit kailangan nating maging sigurado na hindi sila makakatakas. Kailan, Leandro? Kailan ang araw? Tanong ko. Ang aking tinig ay pinanatili kong mababa. Ngunit ang bawat salita
ay may matinding diin. Sa Biyernes, sa press conference na ipinatawag ni Rafi para ipahayag ang kanyang tagumpay at ang pag-amin niya sa pagbagsak ng De La Vega, doon natin sila haharapin sa harap ng lahat. Walang atrasan. Tumango ako sa kawalan. Biyernes, 4 na araw pa. 4 na araw ng pag-arte, ng pagpapanggap na ako ay isang walang kaluluwang babae na inagawan ng lahat. Gawin mo ang lahat para maging totoo ang pag-alis ko sa bahay na ito, Leandro. Gusto kong isipin nila na ako ay walang-wala na. Gusto kong maramdaman nila ang init ng tagumpay bago ko sila ibato sa malamig na realidad. Nang ibaba ko ang telepono, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Hindi pag-asa sa isang lalaki, kundi pag-asa sa hustisya. Ang aking mga mata ay tumingin sa malaking butas sa dingding ng bodega at nakita ko ang isang maliit na liwanag na tumatagos. Ito ang liwanag ng buwan. Ngunit sa labas ng bodega, may isang bagay na hindi ko napansin. Habang papalapit ako sa pintuan, may narinig akong tunog. Ang banayad na pag-igting ng kahoy sa ilalim ng bigat ng isang tao na nakasandal. Tila may nagmamasid. Mabilis akong huminto. Ang aking puso ay hindi nagmadali dahil sa takot, ngunit dahil sa pag-iingat. Dahan-dahan kong inilabas ang aking tingin sa munting siwang sa pinto. Si Cheska. Nakatayo siya sa labas. Ang kanyang mukha ay halos hindi makita sa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang bagay na tila isang maliit na recording device. Hindi ko inakala na magiging ganito kakatapang, Sol. Pero ang mga pag-uusap sa telepono ay napakalinaw. Salamat sa pag-amin ng plano mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Rafael. Para sa akin, ito ang magiging huling laro. Ang kanyang boses ay halos hindi naririnig. Isang bulong na puno ng lason. Ang aking paghinga ay tila huminto sa aking lalamunan. Si Cheska nakarinig. Naririnig niya ang aking usapan kay Leandro. Ito ay masama. Kung sasabihin niya kay Rafi, maaaring magbago ang lahat bago pa man ang Biyernes. Mabilis kong sinara ang siwang. Ang aking puso ay lumaban sa pagtulak ng aking katawan na gumawa ng isang bagay na marahas. Ngunit ang pagiging marahas ay hindi magdadala ng tagumpay. Kailangan ko ng katalinuhan. Cheska. Ang aking tinig ay biglang lumakas ng kaunti, ngunit hindi naman sumisigaw. Ano ang gusto mo? Tahimik si Cheska sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, marahan siyang tumawa. Isang tawang walang kagalakan. Gusto ko lang tiyakin na hindi ka makakalusot. Kailangan kong maramdaman na ako ang tunay na panalo dito. Hindi ko hahayaang mawala sa akin si Rafi at ang lahat ng ito dahil sa iyong drama. Hindi ko inaagaw ang asawa mo, Cheska. Sagot ko, ang bawat salita ay sinadya kong gawing mayroong kaunting pag-aalinlangan na parang nag-aalinlangan pa rin ako sa aking sariling pagpapasya. Hindi ka ba nasasawa sa pagiging pangalawa? Hindi ba masakit na malaman na ang lalaking pinaglalabanan mo ay hindi ka talaga kayang itaas mula sa posisyon na kinaiinisan mo? Ang aking mga salita ay diretsong tama sa kanyang sariling kahinaan, ang kanyang posisyon bilang kabilaan lamang. Manahimik ka! Bulong ni Cheska, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Hindi mo ako mapaglalaruan. Makikita mo kung paano ako mananaw. At pagkatapos, tanging ang paghuni ng hangin sa labas ng bodega ang aking narinig. Umalis si Cheska, ngunit ang banta ay nanatili. Hindi ko alam kung si Cheska ay magsasabi kay Rafi ng lahat ng detalye o kung gagamitin niya ang narinig niya para sa sarili niyang kapangyarihan laban sa amin pareho. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang aking pag-arte ay kailangang maging mas perpekto. Ang aking pagpapanggap na paghahanap ng patawad ay kailangan maging lubos na kapani-paniwala.
Kinuha ko ang aking huling maliit na reserba ng pera. Kailangan kong makipag-ugnayan kay Leandro ulit nang hindi gumagamit ng telepono. Kailangan ko ng personal na mensahe. Nagsulat ako ng isang maikling sulat sa likod ng isang lumang resibo. May nakarinig. Mag-ingat sa susunod na komunikasyon, Biyernes. Itinago ko ang papel sa loob ng kwintas ng aking ina, ang isa sa mga kakaunting bagay na hindi nila kailanman kukunin o titingnan ng masusi. Pagkatapos, umupo ako at pinilit ang aking isip na maging blangko. Ang bawat segundo ay nagiging isang taon. Ang Biyernes ay masyadong malayo. Ang aking kaluluwa ay nagsisigaw ng hustisya, ngunit ang aking katawan ay kailangang manatiling tahimik, parang isang patay na bato. Ang aking mata ay napunta sa isang maliit na larawan ng aking ama noong bata pa ako. Niyakap ko ang aking sarili. Ang aking kamay ay nakahawak sa aking tiyan, kung saan dapat sana ay may humahawak sa akin. Kaya ko pa, Papa. Para sa'yo. Para sa lahat ng nawala. Ano ang gagawin ni Cheska sa narinig niya? Ibebenta ba niya ako kay Rafi o gagamitin niya ang kaalaman upang siya ang maging panalo? Ang tanong na ito ay tila bumabagabag sa aking pag-iisip na nagdudulot ng isang bagong uri ng sakit na walang lunas. Biyernes, ang araw na inilaan upang maging huling pahina ng aking pagdurusa, ay siya ring magiging unang kabanata ng kanilang pagbagsak. Ang aking kasuotan ay hindi na ang damit ng isang biktima. Ito ay isang pula na tila nagbabaga, isang kulay ng paghihiganti at kapangyarihan na matagal nang nakakulong sa aking kaluluwa. Sa halip na dumaan sa likod, naglakad ako sa gitna ng malaking sala. Ang aking tindig ay tuwid. Ang aking mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng malamig na katarungan. Ang press conference ay idinaos sa pinakamalaking bulwagan ng De La Vega, isang lugar na dapat ay aking pagmamay-ari. Nandyan ang mga mamamahayag, ang mga opisyal, at ang mga dating kaibigan na ngayoy tila naghihintay lamang ng iskandalo. Si Rafi, suot ang pinakamahal na barong, ay nakatayo sa tabi ni Cheska. Pareho silang may ngiti ng tagumpay na tila ginto ang kulay. Salamat sa pagdalo. Simula ni Rafi, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Ngayon, opisyal kong inihahayag na ang lahat ng responsibilidad sa De La Vega ay nasa akin na, at ipinagmamalaki kong ibigay ang hacienda sa akin ng aking asawang si Marisol bilang tanda ng kanyang pagpapakumbaba at pag-unawa sa aking hirap. Nagkaroon ng mahinang pag-uusap sa pagitan ng mga tao. Ngunit bago pa man sila makapagsimulang magtanong, humakbang ako. Maghintay kayo. Ang aking tinig ay hindi malakas, ngunit may awtoridad na nagpatigil sa lahat. Ang aking presensya sa pulang damit ay tila humigop ng lahat ng liwanag sa silid. Tumingin ako kay Rafi, at ang nangiti ko ay hindi kailanman naging mas malamig. Sino ang nagpapapraning sa ngayon, Rafael? Napatigil si Rafi. Ang kanyang nangiti ay napilitan at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot kay Cheska na ngayon ay tila natatakot din. Sol, anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatan? Banta ni Rafi. Wala na akong karapatan. Siguro nga. Pero ang mga papeles na pinirmahan ko ay hindi nagbibigay sa iyo ng lahat, mahal. Mariin kong sagot. Alam mo ba, Rafi? Ang isang tao ay maaaring magbigay ng lupain, ngunit hindi niya maibibigay ang mga lihim na nakabaon dito. Mula sa gilid ng bulwagan, lumabas si Attorney Leandro. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang barong ay malinis, at ang kanyang kamay ay may hawak na makapal na sobre. Mga kaibigan media, nagsimula si Leandro. Patawarin ninyo ako sa biglaang interbensyon. Ngunit ang inyong kasayahan ay nauna sa oras. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Tanging ang mahinang pagdaloy ng tubig sa fountain sa gitna ng bulwagan ang tila naririnig. Ang Hacienda de la Vega
ay nasa pangalan ni Ginoong. Ilustre, tama. Ngunit merong dalawang bagay na hindi nakita ni Ginoong Ilustre at ng kanyang ina sa mga papel na pinirmahan ni Ginang de la Vega. Patuloy ni Leandro. Tumingin ako kay Rafi at nagbigay ako ng isang maliit na tango. Una, patuloy ni Leandro, ang buong yaman ng de la Vega ay inilipat sa isang irrevocable trust. 5 taon na ang nakalipas kung saan si Sol lamang ang nag-iisang beneficiary. Ang anumang lumabas na papeles tungkol sa pag-aari ay walang bisa kung walang selyo ng kumpanya ng trust na si Sol lamang ang may hawak. Nawasak ang mukha ni Rafi. Ang pagkakabigla ay nagbigay daan sa matinding galit. Si Cheska ay namutla. Ang kanyang pag-asa sa kayamanan ay tila naglaho. Ikalawa, dagdag ni Leandro, at dahan-dahan niyang inilabas ang isang serye ng mga litrato at bank statements. Ang proyektong nagdulot umano ng pagkalugi sa kumpanya. Ito ay isang malaking sabwatan kung saan si Ginoong Ilustre mismo ang naglagda ng mga pekeng kontrata upang ilipat ang pondo sa kanyang personal na account. Mga hindi bababa sa 500 milyong piso ang nailipat sa mga bangko sa labas ng bansa. Bago pa man makasagot si Rafi, inilabas ni Leandro ang panghuli at pinakamadilim na ebidensya. At ang aking kliyente, si Ginang de la Vega, ay nagdusa hindi lamang sa pagtataksil, kundi sa isang mas malaking kasamaan. Ang mga ebidensya ng pagsuhol kay Dr. Reyes upang magpanggap na kailangan niyang mawala ang kanyang dinadala, ang kanyang anak, ay nariyan din. Si Doña Imelda ang nag-utos nito. Isang alon ng gulat ang tumama sa bulwagan. Si Doña Imelda, na nasa gilid lamang, ay nagtangkang tumakas. Ngunit ang mga tanod na inihanda ni Leandro ay pumigil sa kanya. Hindi totoo yan, sinungaling. Sigaw ni Rafi. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang maginoo ay tuluyan ng natunaw. Tumingin ako sa kanila. Ang aking mga mata ay walang awa. Hindi ako ang nagsabi. Ang mga ebidensya ang nagsabi. Mahina kong wika. Hindi ko inagaw ang lahat sa inyo, Rafael. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Ngayon, ibinabalik ko ang hustisya. Ang bulwagan na kanina'y puno ng maling pagdiriwang ay biglang naging isang korte. Ang pag-amin ni Leandro ay tila isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng tahimik na lawa, nagdulot ng malalaking alon ng pagkagulat. Ang bawat mamamahayag ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga ilaw ng kamera ay tila naghahanap ng bawat patak ng pawis sa noo ni na Rafi at Cheska. Hindi totoo yan, sinungaling. Isa kang taksil, Sol, sigaw ni Rafi. Ang kanyang mukha, na kanina ay makisig at mayabang, ay ngayon nagmukhang isang maskara na natunaw sa init. Sinubukan niyang abutin ang mga papel na hawak ni Leandro, ngunit mabilis siyang pinigilan ng 2 lalaki, mga tauhan ni Don Teodoro, na nag-assume ng papel bilang mga gwardiya. Si Doña Imelda naman, na hindi na kayang magkunwari pa, ay nagpakawala ng isang sigaw na puno ng desperasyon at puot. Ikaw ang sumira sa lahat. Ang anak mong walang silbi, pinatay mo ang apo ko. Ang kanyang pag-amin ay isang pagkaladkad sa kanyang sarili patungo sa hukay. Ang mga mamamahayag na nakarinig ng salitang anak ay lalong naging agresibo. Ang pagbagsak ng kanilang dignidad ay mas nakakabighani kaysa sa pagbagsak ng kanilang yaman. Tumingin ako kay Cheska. Nakatayo siya sa likod ni Rafi. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang pangarap na maging may bahay ng isang ilustre, na maging isang de la Vega, ay biglang naglaho. Ang kanyang mamahaling damit ay tila naging sako ng bulsa. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala kay Rafi ay natunaw sa sandaling narinig niya ang salitang trust at ang banggit sa perang nawala. Rafi, anong sinasabi nila? Ang pera ko. Ang mga investment ko. Tanong ni Cheska. Ang kanyang tinig ay tila isang bata na inagawan ng laruan. Ngunit si Rafi, na ngayon ay nahaharap sa pagkaladkad palabas ng silid,
ay hindi na siya pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa akin. Isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagsisisi. Huwag kang aalis, Sol. Ako ang asawa mo. Walang saysay ang lahat ng ito kung wala ako. Sa wakas, nagsalita ako. Ang aking tinig ay malinaw at walang emosyon. Wala na akong asawa at wala na akong inaasahang pag-ibig mula sa isang taong mas mahal ang pera kaysa sa buhay na inaalagaan niya. Habang inilalabas si Rafi at ang kanyang ina, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Nararamdaman ko ang bigat ng nakaraan, ngunit sa wakas, nakaramdam ako ng katahimikan. Nilingon ko si Cheska na ngayon ay umiiyak na sa gitna ng mga mamamahayag. Cheska, ang pera na hinabol mo ay hindi kailanman naging iyo. Ang iyong pagkabigo ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pagpili mong maniwala sa isang lalaking mas pinapahalagahan ang salapi kaysa sa katapatan. Isang reporter ang nagtanong sa akin tungkol sa trust. Mahinahon kong ipinaliwanag ang legal na istruktura. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ngunit ang aking mga salita ay hindi tungkol sa yaman. Ang pinakamalaking pag-aari na inagaw nila sa akin ay hindi ang mga gusali, kundi ang aking paniniwala na ang pagmamahal ay sapat. Ngayon, alam ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay nakikita sa oras na wala na siyang maibibigay na anuman. Ang huling bagay na nakita ko bago umalis kasama si Leandro ay ang pagpikit ng mga mata ni Rafi. Isang pagpikit na hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa kahihiyan o sa katotohanang natalo siya sa sarili niyang laro. Nang makalabas kami, hindi ako nagtungo sa mga mamahaling kotse o mga mansyon. Nagtungo ako sa isang lugar na tahimik, isang pribadong klinika kung saan naghihintay si Aling Nena at isang matandang doktor. Handa na ba kayo, Sol? Tanong ni Leandro. Tumango ako, ngunit ang aking puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo. Ito ay hindi na galit, hindi na paghihiganti. Ito ay ang tibok ng pag-asa. Biyernes, bulong ko. Ngayon, kailangan kong malaman ang katotohanan na sinabi ng aking ama. Ang Menande, ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang panaginip na may matamis na katapusan, bagamat ang tamis na yon ay nakabalot sa makapal na usok ng pagdurusa ng iba. Ang pagkakakulong ni Rafi at Doña Imelda ay naging paksa ng bawat usapan sa mataas na lipunan. Ang kanilang pagbagsak ay hindi lamang dahil sa batas, kundi dahil sa kanilang sariling kasakiman na ipinamala sa publiko. Napagdesisyonan ni Rafi na magbigay ng isang pagsisisi sa media, isang desperadong pagtatangka na humingi ng simpatiya. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang laman. Ang tingin ng publiko ay hindi na maibabalik. Ang kanyang reputasyon ay mas malala pa kaysa sa mga gusaling binitawan niya. Si Cheska, sa kabilang banda ay mabilis na tinalikuran ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga investment na inilagay niya sa mga proyektong may koneksyon kay Rafi ay biglang naglaho. Nakita ko siya isang beses sa isang mamahaling coffee shop. Nag-iisa, nagmumukhang napakalungkot. Hindi ko siya nilapitan. Hindi na siya mahalaga. Ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kanyang pagdurusa. Ngunit ang pagbagsak niya ay nagpapatunay na ang kasinungalingan ay mayroon ding katapusan. Ang pinakaimportante kong pagbisita ay ang kay Papa. Sa isang pribadong kwarto sa klinika, kung saan siya nagpapagaling ng lihim mula sa totoong sakit, nakita ko siyang mas mahina kaysa dati. Ngunit ang kanyang nangiti ay nagdala ng kapayapaan. Nagawa mo, Sol? Hindi mo sila sinunog. Inilibing mo sila sa sarili nilang kasinungalingan. Sabi ni Papa. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Papa, ang hasyenda, handa na ako. Sagot ko. Huminga siya ng malalim. Hindi iyon ang pinakamahalaga ngayon, anak. Ang pinakamahalaga ay ang iyong kapayapaan.
Alam kong masakit ang pagkawala ng bata. Ngunit may gusto akong itago sa'yo. Isang katotohanan na kailangan mong tanggapin ng may buong lakas, hindi ng paghihiganti. Pinahawak niya sa akin ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay manipis na parang papel. Noong gabing inakala mong nawala ang iyong anak, hindi iyon totoo. Si Aling Nena at si Leandro, sila ang naghanda. Alam namin na kapag nalaman mo na mayroon kang mawawala, hindi ka magiging mapagkumbaba para makumpleto ang plano. Ang sakit mo ay totoo. Ang pagkawala na naramdaman mo ay totoo. Ngunit ang buhay ng iyong anak ay ligtas. Siya ay nasa pangangalaga ng isang taong hindi mo aasahan. Isang taong mayroon ding utang na loob sa ating pamilya. Ang mundo ko ay tila umikot. Ang sakit na aking naramdaman, ang matinding, nakakapunit na kirot ng pagkawala ay hindi pala ganap na totoo. Ako ay nagdalamhati sa isang multo. Bakit, Papa? Bakit kinailangan mong gawin yun sa akin? Ang tanong ay lumabas sa aking bibig, puno ng pagkalito at isang bagong uri ng kirot. Dahil ikaw ay aking anak at kailangan kitang protektahan mula sa kahit na anong uri ng pagkakamali. At higit sa lahat, kailangan kong makita ang tunay na lakas mo, Kas. Ang pagiging ina ay magbibigay sa iyo ng dahilan upang maging mas matibay kaysa sa anumang legal na kontrata. Hinawakan niya ang aking kamay. Ngayon, handa ka na para sa pinakamahalagang regalo. Tingnan mo ang iyong sarili, Sol. Wala ka ng hawak na ari-arian na maaring agawin. Ang tanging hawak mo ay ang iyong kaluluwa at ang iyong kinabukasan. Hindi ko na naitanong pa ang detalye kung sino ang nag-aalaga sa bata. Ang aking isip ay nakatuon sa iisang bagay. Ang katotohanan na ang pag-asa ay hindi nawala. Ang pagdududa ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang aking paghahanap ng hustisya ay tapos na. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng aking sarili. Ang huling salita ni Papa, ang tanging hawak mo ay ang iyong kaluluwa at ang iyong kinabukasan, ay patuloy na umuukit sa aking isipan habang ako ay naglalakad palayo sa klinika. Ang pagiging walang ari-arian ay hindi na mabigat. Ito ay magaan. Isang senyales na wala ng anumang bagay sa mundo na maaaring gamitin laban sa akin. Ang hustisya para sa aking ama at ang pagbagsak ng mga nagtaksil ay tapos na. Ngayon, ang paghahanap ay para sa aking sarili at para sa buhay na matagal ko nang inakala kong patay na. Sa aking pagdating sa isang tahimik na subdibisyon, malayo sa karangyaan ng Manila, may isang maliit na bahay na may sariwang pintura at mga bulaklak sa bakuran. Si Aling Nena ang naghihintay sa akin sa pintuan. Hindi siya nagbigay ng kahit anong salita, ngunit ang kanyang mukha ay naglalaman ng isang di mabilang na pag-asa. Hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahan akong inakay papasok. Ang hangin sa loob ng bahay ay hindi amoy bodega o amoy mamahaling pabango. Amoy ito ng bagong simula. May bahagyang halimuyak ng sabon at pagkain na inihanda para sa isang espesyal na okasyon. Sa gitna ng sala, may isang duyan na tahimik na nakalagay. Sa loob nito, isang maliit na nilalang ang mahimbing na natutulog. Ang kanyang buhok ay maitim, tulad ng buhok ni Rafi. Ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay hinawakan niya sa kanyang dibdib. Isang kilos na tanging akin lamang matatawag na minana. Napatigil ako. Ang aking mga paa ay tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng aking katawan. Ang aking dibdib ay nanikip sa isang paraan na hindi ko naramdaman kahit noong akala ko ay namatay ang aking dinadala. Ang bawat himig ng kanyang paghinga ay tila isang musika na matagal ko nang hinahanap. Siya ba? Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Isang bulong na may bahid ng pag-aalinlangan at matinding pag-asa. Oo, anak.
Siya ang iyong pag-asa, ang iyong tagumpay, sagot ni Aling Nena. Habang humahagulgol na siya, ang doktor ay nag-ingat. Inisip namin na sa ganitong paraan, wala kang ibang iisipin kundi ang lumaban, Sol. Dahan-dahan akong lumapit. Lumuhod ako sa tabi ng duyan, hindi upang magmakaawa, kundi upang makita ang mukha na matagal ko nang dinadalaw sa aking mga panaginip. Inabot ko ang aking kamay at ang aking mga daliri ay mariing humaplos sa kanyang pisngi. Ang balat niya ay malambot, mainit at buhay. Sa sandaling iyon, lahat ng galit, lahat ng paghihiganti, lahat ng sakit ng pagtataksil ay naglaho. Ang aking pagkawala ay hindi na isang sugat. Ito ay isang karanasan na nagdala sa akin sa kinaroroonan ko ngayon. Anak ko, ang aking tinig ay lumabas, hindi na bilang isang reyna, kundi bilang isang ina. Ang luha ay bumaha sa aking mga mata, ngunit ito ay hindi luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalayaan, ng pag-ibig na walang kondisyon. Yumuko ako at mariin kong hinaplos ang kanyang buhok. Ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking panalo. Ang aking mga salita ay may pangako. Hindi na kita muling bibitawan. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa sandaling ito, upang ikaw ay mabuhay sa isang mundo kung saan ang iyong ina ay malaya at matatag. Hindi ito ang kilig na inaasahan ng iba, ang romansa na inaasahan ng mga kabataan. Ito ay mas malalim, mas matindi. Ang pagmamahal ng isang ina na nagwagil laban sa lahat ng kadiliman. Naramdaman kong may humawak sa aking balikat. Si Leandro. Nakatayo siya sa pintuan, hindi nakikialam sa aming sandali. Hindi siya nagpapakita ng anumang pahiwatig ng romansa. Ang kanyang pag-uugali ay puro paggalang at suporta. Handa ka na ba, Sol? Tanong niya. Hindi ako tumingin sa kanya, ngunit tiningnan ko ang aking anak. Opo, Leandro. Handa na ako para sa kinabukasan. Sa wakas, malaya na ako. Ang bawat hininga ko ngayon ay may bagong kahulugan. Ang araw ay tila mas maliwanag sa loob ng maliit na bahay na ito. Ako, si Marisol de la Vega, ay muling ipinanganak. Hindi dahil sa isang lalaking nagligtas sa akin, kundi dahil sa buhay na aking ipinaglaban. 1 taon na ang lumipas mula sa araw na yon, mula sa araw na aking natagpuan ang aking kalayaan. Ang Hacienda de la Vega ay muling nagiging buhay. Ngunit ngayon, ito ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang santuwaryo ng bagong simula. Nakatayo ako sa balkonahe, ang aking mukha ay inilalahad sa sikat ng araw. Hindi na ako nagtatago sa dilim. Ako na ngayon ay isang sol, isang araw, isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ang amoy ng mga bulaklak sa bakuran ay hindi na nagpapahina. Sa halip ito ay nagbibigay lakas. Ang aking anak, si Lilio, ay tumatakbo sa bakuran. Ang kanyang tawa ay tila musika sa aking tainga. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Siya ay ang aking tagumpay, ang aking liwanag. Sa ibaba, nasa hardin, nagtatrabaho ang mga kababaihan. Ito ang mga kababaihan na tinulungan ko. Ang mga biktima ng panlilinlang, ng karahasan, ng kawalan, ng pag-asa. Sa tulong ng aking ama at Leandro, kami ay nagtayo ng isang kanlungan. Ang puso ng mga kababaihan, kung saan sila ay matututong muling tumayo at hindi sumuko. Ang aking ama, Don Teodoro, ay naging mas malakas. Sa kanyang pagtanda, hindi siya naging mahina. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng higit pang pagmamahal kaysa dati. At ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kaalaman sa buhay. Siya ay lumabas sa hukay at mas mahigpit na nag-aalaga sa akin at sa aking anak. Si Leandro ay nanatiling aking kasama. Ang kanyang mga serbisyo ay hindi lamang gawaing legal. Siya ay naging aking kaibigan, isang matibay na haligi sa aking paglalakbay. Nakita ko ang paggalang sa kanyang mga mata, hindi ang pag-iibig ng lalaki sa babae,
Ang aking kaligayahan ay hindi sa kanya, kundi sa aking sarili. Ang kapalaran ni Rafi at Doña Imelda ay natapos na. Sila ay hinatulan, hindi lamang ng batas, kundi ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Walang nakatanggap ng patawad mula sa akin dahil hindi nila kailanman hiniling iyon. Si Cheska naman wala. Hindi ko na siya nakita. Wala na siyang halaga sa aking mundo. Tinanggap niya ang kanyang kapalarang maging kawalan. Hindi ako nababalisa. Napatawad ko ang aking sarili para sa mga kasalanan ko, ang aking pagiging mapagtiwala, ang aking pagtits. Ngayon, ang aking hiya ay hindi na nakakadena sa akin. Ang aking pagkatao ay malaya na. Ang aking pag-asa ay hindi na nasa hinaharap. Ito ay nasa aking mga bisig, ang aking anak. Tiningnan ko ang aking anak, si Lilio, habang siya ay naglalaro sa bakuran. Binigyan ko siya ng ngiti. Sa araw na yon, tinanggap ko ang liwanag. Tinitigan ko ang akin at nakita ko ang aking sarili. Ang bagyo ay lumipas na. Ako, si Marisol de la Vega, ay muling ipinanganak.